Ayan, hello guys. Good morning. Meron na tayong mic finally. Bisaraha. Nagbe-breakfast na ako ngayon. Avocado. Ano tong tawag nito? Egg na may mayo. Tatlong or dalawang egg yolk. Tapos may egg white. And then coffee. So happy to wake up in the morning na walang trabaho. Walang aalalahaning trabaho. Bukas pa tayo mag-work. Ayan. Ayan. Naka-make up. Naka-mic na ako, guys. Para naman hindi na kayo magreklamo. Char, magreklamo talaga. Hindi naman reklamo yun eh. Parang yes, naiintindihan ko naman kasi nung chinek ko yung previous vlog ko or recent vlog ko doon sa yung nag-business class ako sa Saudi, parang sobrang ingay nga ng plane. Hindi ko rin kasi magawang mag-speak so loudly kasi syempre baka maingayan din yung mga katabi natin, 'di ba? Respect na rin. Ay, nagbabasa-basa ako dito ng comments sa pinaka-recent vlog ko. Sabi dito, welcome to Welcome to KSA. Thank you, Nurse Teresa. Ayan. Sa mga in general lang wag na nating isa-isahin. Sa mga nagtatanong kung paano ka hindi ko talaga maririnig nyo yun. Ayan. Sa mga nagtatanong kung paano ako nakakuha ng multiple entry visa sa Kingdom of Saudi Arabia, ang binigay po sa akin is multiple entry for 1 year. Meron yung stay up to 90 days. So, up to 90 days ang pwede kong i-stay. Hindi po yon per visit. 90 days lang po siya ang pagkakaalam ko per year. So, yun yung pagkakaalam ko. Parang 90 days siya, tapos pwede mo siyang utay-utayin. Correct me if I'm wrong. I'm not sure, pero hindi ko siya natanong din, pero I'm just on a safe side. Up to 90 days. Hindi siya per stay. So, 90 days, ika-count yun. Kada visit mo, 5 days, 6 days, 7 days, 8 days, 10 days, mga ganyan. 3 buwan, pwede kang magstay. Yun yung pagkakaalam ko. Correct me if I'm wrong. Pagbalik ko ng Saudi Arabia, magtatanong ako. Just for the information or FYI of everyone. What visa matches? And then, ano pa? Yan. Bas, I am here in Saudi Arabia. Sana makapag-umrah din. Yes. Yes, we can, nakakapag-visit ako sa Saudi Arabia anytime if I want to. Yeah, advantage talaga para sa ating mga Muslim that we will be able to enter Saudi Arabia if you want to. Isa to sa mga misconception. Na naririnig ko before nung bago pa lang ako pumunta sa Amerika na ayokong pumunta ng Amerika o kaya ayokong mag-UK kasi mapapalayo ako sa holy place. Lalo pat ako, napakalapit ko before talaga sa Makkah or Jeddah. Parang very convenient for me na pumunta ng Makkah and to perform Umrah. But at the same time, maraming misconception na parang hindi ka na makakabalik ulit, hindi ka na That is a myth. Wrong. Diba? Kasi kung green card holder pa lang ako, nadadalian na akong pumasok ng Saudi Arabia, visa on arrival, and you are given 1 year multiple lateral entry for the whole year, and you only have to pay like fraction of the cost, like for example like $100 or $120. Napakadaling kitain mo.
dito sa Amerika. Tapos, nandito ka sa Amerika, pwede kang kumita ng, mas malaki-laki kesa sa Saudi Arabia. Why not come here? Kung ang reason mo kaya ayaw mong pumunta ng Amerika is because ay mapapalayo ka sa Saudi Arabia or mapapalayo ka sa holy place, you can go to Makkah anytime if you want to. Though hindi mo na siya parang per week, pero at least kayang-kaya mong bumalik ng Saudi Arabia. Diba? Kasi mas madali. Kung nadadalian ako ngayon as a permanent resident dito, what more pa kaya kung citizen na ako, diba? Ang citizen mas mabilis kasi pagdating mo, kapag US passport holder ka, you don't even have to get your visa on arrival sa mismong tao or mismong immigration officer. Machine lang, pwede na. 'Di ba? And at the same time, ang pagkakaalam ko, if you are a US citizen, you have the option to get a 10-year 10-year multiple lateral entry visa. O, di ba? Pag US citizen, syempre, mas mahal yung babayaran mo. Pero, 10 years, guys, hindi ka na renew ng renew. Diba? Kung dedicated Muslim ka talaga and parating gustong-gusto mong bumabalik ng Kingdom of Saudi Arabia. Kasi napakaganda ng bansang to eh. Hindi nyo lang yan, believe me or not, ma-appreciate nyo yung ganda ng Saudi Arabia kapag nandito na kayo sa Amerika or nasa ibang bansa na kayo. As in, lalo na yung Riyadh, walang katulad. Ilang beses na ako naka-visit ng Riyadh. I think 3 or 4 times already. And napakaganda ng Riyadh. As in, napaka-modern ng mga hotel, yung mga 4 to 5 star hotel nila doon, napakaganda. Tapos yung mga tao, well-educated. I have been to some of the worst places in Saudi Arabia, like Taif, na napakaano ng mga tao. Sobrang, pero sa Riyadh, grabe as in. Though, syempre, may mararamdaman ka pa ring parang pamamaliit or something, pero much less siya sa Riyadh. Napakaganda ng Riyadh at napakaano ng mga tao doon. Yummy. Char lang, hindi pa ako malandi. Napakabango. Dahil siguro sila, parang, central or parang sila yung central ng Saudi Arabia or capital city. May nagtanong dito, what is the name of the hotel? Hindi po siya Ritz-Carlton. Hindi ko pa yan carry. Pero soon. Ambisyosa. Soon, naku day. Kapag meron na akong Marriott credit card, naku day, papasukin ko yung Ritz-Carlton sa Jeddah tsaka yung Riyadh. Manda talaga yan pag may Marriott credit card na ako. Anyway. Ayan. Love your blog. So helpful. Nurse Khan. Brutal answer po. I'm graduating nurse, 31 years old. Mahirapan po ba ako mag-apply sa US because of my age? No, definitely not! Ang daming dumarating dito ng 50 years old na, 40 years old, 48 years old na. For as long as you're determined to come here, I think hindi ka mahadlangan ng age mo. Just be patient sa pag-aantay ng priority date. And what I can suggest to you, while you are still young, you are younger than me. I'm turning 33 this month. You know, my birthday is upcoming. So, 33 na ako. Siya lang. Tumatanda na tayo. What I can suggest to you is maintain good health. Eat only the food that would benefit your body. Do not eat the food that would satisfy your tongue, that would satisfy your brain. Please. Eat food and do something that would
give you good health, improve your health, improve your skin, char, para magka-jowa na. Joke lang yan. O siya, sige na, masyado nang umahaba itong vlog na to. Basta take care of your health, okay? Unahin ang sarili. Ito yung parati kong sinasabi parati sa aking beshi or sa aking best friend. Sa mga best friend ko, ang dami sa mga best friend ko, unahin ang sarili. Because how would you be able to take care of others and give more to others, especially your loved one, if you yourself are helpless? Siyalak! O siya, sige na, later na. Hey guys, mag-ano na, 5:30. 5:30 na ngayon. 5:30 ba or 6? 5 o'clock. 5 o'clock na. And 6 magsasarang yung Costco. Hindi na sana ako dadaan ng Costco. So si off naman ako ng Wednesday. Pasara na siya. Let's see. Ay, akala ko hindi malamig dito. Malamig paraday. Naka-heater lang pala ako sa loob. Wait lang, babalik ako at kukuha ng coat ko. Buisit guys. Akala ko talaga my God. Naka-heater lang pala ako. Bumalik ako sa loob at magsuot ng coat kasi super lamig pa rin. I mean, hindi naman super, malamig pa rin. Hindi kaya ng manipis na jacket. Ayan guys, kahit nagmamadali na ako, wala, nabudol pa rin ako ng Costco. Bisaraha, ito yung problema ko kapag nagpo-Costco ako guys. Napapabili ako ng mga something na hindi ko naman, I mean, kailangan ko, pero sana hindi ko binili. Char! Dapat ang bibilin ko ano lang, yung pagkain lang sana. Like ground beef. Pero napabili ako ng anong tong tawag na to, protein powder. But anyway, magta-travel din kasi ako. So nadadala ko rin siya. Ayan. Inabot tuloy ako ng $108 nang wala sa oras. Lagyan natin dyan. Shalak. Car natin. Gulo ng car ko. I mean, ng prank. Shalak. Lagay ko lang dito. Ayan. Siguro dadiretso na ako ng gym. Hindi na ako babalik ng bahay. Kasi bisaraha. Ayan. Yan na natin. Balik natin yung Kasi maski frozen or hindi naman frozen yung meat na nabili ko eh. Fresh naman siya. Yung ground beef. Sale kasi guys. Hindi naman naka-sale pero mababa. Wholesale price kasi. Ayan. Ayan. Hirap magbalik. Shalak. Sige na nga. Nanginginig na ako. Ayan. Suppose guys, babalik pa ako ng bahay muna para ilapag or yung mga pinamili ko. Kaso, naman malamig naman. Di naman agad masisira yung mga meat na binili ko. At saka konti lang naman yan. Sige na, pupunta na ako ng gym. Diretso na tayo dun. Para makapag-workout na, diba? Shalak! Ayun, hello guys. Ayun. Nandito na ako sa gym after siguro mga 7 or 8 minutes. Ganyan. Nagbabasa ako ng comment. Parati kong tinitingnan yung mga comment section. Yung mga comment ninyo guys. Etong wag na nating banggitin kung sino. Pero, nagtanong siya about the age. Nabanggit ko naman kaninang morning na walang age limit talaga dito. Hanggat kaya mo pa. Maski maski bata ka pa, kung hindi mo na kayang mag-bedside or masakit na yung katawan mo and you don't take care of your health, talagang, bibigay na yung katawan mo at hindi mo na makakayanan. So, itong si Kai, tago na si Kai. Kai, thank you so much.
sa panonood ng vlog ko. Hopefully makarating ka ng Amerika, pumasa ka ng NCLEX. Sabi mo pa ano ka lang, kakagraduate pa lang ba? Yan natin. Graduating ka pa lang. Sana pumasa ka ng PNLE and then after that you take the NCLEX. Kung meron kang budget, go straight taking the NCLEX. Kung wala naman, ang may papayo ko, gawin mo yung route ko. Pumunta muna ako ng Saudi. Pero wag kang masyadong magtagal sa Middle East kung yun man yung mapili mong route or UK. At least stay there for like 2 years, ganyan. 2 years a maximum. It's 2 to 3 years, magandang experience na yon na madadala mo dito sa United States of America. O diba? So wag mo wala ng pag-asa guys just because retro o kaya kaya nga sabi ko sa mga nagaantay pa lang ngayon ng PD, please lang sana kayo yung sana wag mawalan ng pag-asa kasi kung mawawalan kayo ng pag-asa na kayo na pumasa na ng NCLEX, meron ng priority date, on the process na, PBL na, ano na lang yung mararamdaman ng mga Pinoy nurses na ini-inspire pa natin na patake pa lang ng NCLEX or nag-aaral pa lang ngayon ng NCLEX or kaya nag-aaral pa lang ng nursing, graduating pa lang, ano na lang yung mararamdaman nila, 'di ba? So, let's motivate each other. O sige na, ang dami ko pang sinasabi. Shalak. Ayan, kain tayo guys. Shalak. Bago mag-workout. Ganun kasi, nabili ko lang to sa Costco. Tingnan nyo guys, $13 ito dahil. Ang medyo maano na. Ilang 2 pounds ng chicken thighs ata to or chicken wings. Chicken thighs. At saka wings, mix siya. Sarap. 13 USD guys. Be careful lang kasi nandyan pa yung mga oil. Sarap. Sarap. Ang sarap. Costco to. Nabibili ko yung luto na. Nagutom ako sa workout. Sarap. Sarap. Masarap din to guys, pag may mga... Yan, finally. Basta tayo guys, Shalak. Fairness, walang tawa. Fairness, medyo nag-improve na yung ano natin. Yung body natin. Pak, Shalak. Shalak. Uwi na tayo. Pak, parang gusto ko mag-chest. Tomorrow, Shalak. Ayan, hello guys! Continuation lang to ng vlog ko for today. Para lang humaba. Char! Charles! Shalak. O ayan, since merong nag-PM or nagtanong sa akin, kasi nga, itong taong to nag-aalangan na na mag-process ng kanyang NCLEX. I think RN na ata siya. So, nag-aalangan siyang siguro gumastos ng sobra-sobra because napakagastos naman talagang pumunta dito sa Amerika. Or i-process, lalo na kapag magde-direct hire ka. Kasi NCLEX pa lang, nakwento ko na to sa ibang vlog ko or video kung nanonood man kayo o hindi. Nakwento ko na to that, I'd spend more than 100,000 pagdating sa NCLEX pa lang. I am a direct hire. So, inistartan ko yung application ko nung, I think, last month, mga ganun, December of 2018. Doon ko ata siya in-start. Hindi ako nagkakamit. 2018. Tapos nung 2019, ng last hanggang 2020, nagka-pandemic na.
So yun, na-delay rin yung pag-take ko ng NCLEX. So yung pag-take pa lang ng NCLEX, guys, ay napakagastos na. More than 100,000. Kasi yung first phase pa lang, kasi Illinois ako nag-process, guys, ay umabot na ako ng yung initial pa lang na bayad sa NAIAC is nasa 4 or 4,000 at that time. 4,000 processing fee, 4,000 or 5,000 pesos na. And then nagbayad ako ng more than $400 for the initial CGFNS, which is like 20,000-30,000. Pero pautay-utay naman yun, guys. Tapos nagbayad ng ganyan-ganyan. Umabot siguro ako ng more than 100,000 kung hindi ako nagkakamali. Iba pa doon yung mga pamasahe, pabalik, pag-fingerprint, lahat. As in, nakakapagod. Pagplano pa lang ng pagtitake ng NCLEX, nakakapagod, napakamahal. But ito lang yung masasabi ko, napaka-worth it niya once na pumasa ka na. Nung nalaman ko, guys, na pumasa ako, sobrang saya ko nun. Kaso, alam nyo na, nahaluan lang ng lungkot kasi nga merong trahedyang nangyari right after nung nalaman kong pumasa ako. Kaya sometimes, naiisip ko up to this time na kapag dumarating yung October, like, nare-remind ako na pumasa ako ng NCLEX, and at the same time, nare-remind din ako sa mga nangyari in the past sa buhay ko. 'Di ba? Isang malaking pagsubok yung dumaan sa akin. So, napanghinaan din ako ng loob bago ako fully decided na mag-Amerika talaga. Though dream ko talaga to since then, pero napanghinaan din ako ng loob. Kagaya ninyo na mga naiirita na, or hindi naman sa naiirita, siguro parang nayayamot na sa pag-aantay ng priority date. Laban lang. So, ang maano ko lang sa taong nagtanong kung, kasi nag-aalangan siguro siyang gumastos ng sobra-sobra. Ang masasabi ko lang, gumastos ka man ng sobra-sobra, it will still be all worth it. Kasi ako, ginastos ko pa lang sa NCLEX is more than 100,000. Pocket money ko papunta dito is around 4,500 or $5,000. Pinapalitan ko sa BPI. Kulang-kulang na sa mga 270 or 300,000. Pocket money ko pa lang Tapos, kasi nga direct hire ako, wala halos tulong. IELTS, lahat. As in, nakakapagod, napakamahal. Siguro kung 500,000 or 700,000, gumastos ako. Pero hindi naman yun yung parang isang bagsakan lamang. Nakuha ko yun ng pautay-utay. Yung NCLEX ko, nagastos, natapos ko yun lahat nung nagtatrabaho pa ako sa Saudi Arabia. Yung pocket money na dinala ko is galing sa savings ko or galing sa account ko sa BPI na naipon ko for the last 5 years, more than 5 years na nag-work ako sa Saudi Arabia. Yung lahat ng ginastos ko is all because of Middle East. That is why kahit na-trigger yung resignation ko dahil nung nasa Middle East pa ako, nag-trigger dahil meron ng insulto sa aking Arabo, ay thankful pa rin ako sa Saudi Arabia. Kasi if not because of the Kingdom of Saudi Arabia who gave me the opportunity to work there, ay hindi ako makakarating dito sa Amerika. So, with all of those expenses, guys, kung single kayong darating dito, wala pang 1 taon, wala pang 6 na buwan, bawing-bawi nyo na, guys. Doon pa lang sa green card na ibibigay sa inyo, as in, ang sarap sa feeling na malaman mong isa kang permanent resident dito after a couple. Upon entry, yun yung effectivity ng permanent residency ninyo kung mapetition man kayo as a green card or EB3, di ba? So,
yung pagpasok nyo pa lang, 'di ba? And then after 5 years, pwede na kayong mag-apply as a US citizen. So, wala nang kailangang visa, ang daming benefits, ganyan. Huwag nyo nang iisipin yung tax. Ang dami-dami. Nabubwisit talaga ako dito sa mga hinayupak na iba. Ay! Ayoko maging US citizen kasi madami. Itatax ka ng Philippine government. Diba? Ang dami yung iniisip about that. Hindi mo na kayo nagre-research. Diba? Mag-research nga kayo ng bonggang-bongga muna. 'Di ba? Bago kayo mag-isip-isip. Yung iba pa, ayoko maging dual citizen, US citizen na lang kasi baka i-tax pa ako ng Philippine government kapag ano na ako. Hindi nakakamatay yung pagiging US citizen, pero nakakamatay yung pagiging ignorante at walang aram. 'Di ba? Kagaya din ng pagpunta dito as a green card holder, ang daming nag-aalangan because they said, ay, hindi ako makakauwi ng Pilipinas for the next 5 years. Sinong may sabi? Ikaw, sarili mong takot, 'di ba? Hindi kasi nagre-research. Nakikinig lang sa mga chismis. Yan ang nadadala or nagagawa ng pagiging isang musang. Puro chismis lang ang pinaniniwalaan. Kagaya ng paglabas ng bansa, be careful, be careful, be careful, be careful, be careful, be careful, be careful. Ngayon, o diba, kakaano ko lang, lalabas na naman ako ng bansa this coming for as long as clean ang record ninyo at wala kayong conviction at wala kayong ginagawang masama, you are a lawful permanent resident, I don't think hindi kayo makakabalik dito. Pero as what I've said, kahit pa wala kayong conviction, dapat ang mindset ninyo always pag bumabalik kayo ng Amerika is that there is no guarantee that you will be able to exit or allowed entry pa rin dito sa Amerika. So, maging grateful and thankful sa immigration officer kapag pinapasok kayo dito sa Amerika. Sulit ba? Sulit na sulit. O, ayan, sobrang haba na ng video na to, guys. Hanggang dito na lang. Thank you so much sa parating panonood, pakikinig sa mga videos ko. Sa nagtanong pala kung US citizen ka na tapos Filipino citizen ka, in short, dual ka, tapos nagtrabaho ka sa Pinas, kung itatax ka ba, as far as I know, no, there is a certain limit, like, kunyari, 100,000 or 200,000 or 100,000 or 120,000 income mo foreign. Kapag nagbayad ka na ng tax doon, hindi ka na itatax ng US government, diba? Unless, kung pumunta ka siguro ng Saudi Arabia tapos hindi ka na tax doon sa income mo, of course, the US government will tax you, diba? Because Philippines and the US has a tax treaty. Check with your tax expert or CPA. Huwag lang makinig sa mga ambisyosang musang. O siya, sige na, hanggang dito na lang. Thank you so much and have a good night. Bye-bye! Shalak!